At tayo nagbabalik para pag-usapan yung bagong update, Bobot Scalper Pro. Pag magi-start tayo, kailangan nyo munang i-activate, no? Para sa mga para sa mga nagi-start pa lang, no? I-recap na rin natin. Unang-una is mapupunta kayo dun sa website na chai.net, tapos yung ibibigay na license sa inyo ng admin ay i-take note ninyo, i-copy ninyo somewhere, i-save ninyo, wag ninyong ipapakita yan kahit kanino. Tapos, pumunta kayo dun sa website na chai.net. Nasa ano na yan? Nasa video na natin yan, no? Dun sa isang video. Ayan yung website. Ang una ninyong i-click is Activate License. Tapos, ilalagay ninyo dito yung license key ninyo at yung trading account. Hindi demo, trading account. Later nyo na ilagay yung demo pagka nakapasok na kayo. Once na nailagay na ninyo dito yung key, tapos napindot na ninyo yung activate, lalabas dyan, successfully na-activate mo na. Then, may link doon na pwede kayong bumalik doon sa login. Ito, maglalagin kayo gamit yung license key ninyo tsaka yung trading account. Yan yung gagamitin ninyo. Hindi kayo magre-reactivate. Yung kasing iba, pagka pumunta ulit dito sa website, is ginagawa nila, activate na naman. Pagkatapos na ninyong na-activate, customer login na dapat. Okay? So, once na nakapasok na kayo, customer login, kunwari, yan, papasok kayo dyan, ilalagay ninyo yung license key at saka yung trading account. Ito yung magiging itsura ng login ninyo. Nandito yung account ninyo at hindi na ninyo mapapalitan yan. Dapat i-request ninyo sa admin or magre-reset kayo. Meron lang kayong 2 or 3, 2 na pwedeng mag-reset. Okay? Ngayon, ang una mong gagawin is panoorin mo yung video kung paano yung gagawin, which is ito na rin yun. Parang ganito na. Recap lang to mga tol. Then, pag napanood mo na, ida-download mo yung EA or kung ayaw mo manood ng video, download mo yung setup.pdf. Itong pangatlo. Then, ito, download license file pagkatapos mong ma-update yung mga nandito. Kung hindi mo pa na-update, gusto mo nang gamitin yung kung ano man yung nandito mo na account, download yung EA, ida-download mo yan, tapos ida-download mo rin yung license file. Ngayon, ito take note lang. Pagka nag-update kayo, hindi lang natin yung aircon at parang nasusunog tayo. Ayun. Pagka nag-update kayo dito, halimbawa na gumagana na yung EA ninyo tapos nagdagdag kayo ng account 2. Naglagay kayo dito tapos kinlik nyo yung save. Upon clicking the save or kung ano man yung ginawa ninyo dito, lahat ng activities, kunwari ito muna yung dinagdag mo, ito, kailangan mong i-download ulit yung license file. Ngayon, pagka na-download mo yan, i-replace mo lang yung file mo, yung current file mo na nakalagay dyan. Yung instructions nasa video na kung paano mo, kung saan mo siya ipipaste. Ayan, nandito na actually. Download your EA file, download your license file, paste.ex5 to the experts folder, tapos paste.bin, nandyan din sa video yan, to the files folder. Ngayon, papakita ko sa inyo, sample. Na-download mo na kunwari, ito. Ayan yung mga na-download mo. Itong mga files na to, no? Si Bobot Scalper Pro, na-download mo na yan. At saka yung license, ito. Ngayon, may mga time na nada-download mo ng ulit. Si license, no? Na-download mo siya ulit. Nagkakaroon yan ng kung napapansin niyo yan, no? Hindi sila pareho ng name. Ganitong pangalan yung nare-recognize ng license natin, ng EA natin. May mga, yan, open, close parenthesis ba yan? Pagka na-detect niyang may ganyan, hindi niya i-allow. Minsan number 2 yan, minsan number 3. So, ang mabuting gawin ninyo ay i-delete muna ninyo to kapag halimbawa i-download ninyo, no? I-delete nyo muna yung existing. I-delete ninyo tapos pagka na-download ninyo, sigurado ganito yung pangalan niya. Kasi pagka meron na, maglalagay siya ng 1 dito. Ayan, yung 1 na ito. Pagka pangalawa, 2. Pagka pangatlo, 3. Ayan, no? Ito yung ikakopy natin yung yung latest tapos i-rename nyo na lang kung meron man. Kaya I suggest na i-delete ninyo para wala nang rename man na magaganap. Ayan, ganyan. Pero hindi nyo yan marirename kasi meron nang nag-e-exist, no? Kailangan ma-delete talaga yun muna. Ngayon, itong mga to, kailangan ninyo itong i-paste dun sa EA ninyo. Kunwari dito, bubuksan na ninyo yung MetaTrader 5. Nag-a-assume ako na alam na ninyo kung paano mag-install ng MetaTrader 5, no?
Just in case lang na wala tong mga nandito sa side, punta lang kayo dito sa view. Makikita naman ninyo yan, navigator, ito yung navigator. Tapos yung toolbox, ito namang nasa baba. And then yung market watch, ito naman siya. Pagka hindi ninyo nakikita yan, malamang hindi sila nakaselect. Halimbawa yan, wala kayong nakikita, punta kayo sa view, tapos navigator. At yung isa naman ay market watch. Ayan, dito ninyo kukunin yung XAU, USD or gold. Pagka wala yan, pagka wala to, hindi ninyo nakikita, ang gawin nyo lang is i-add ninyo, click yung plus, then XAU, USD. Okay. So, ganun siya, no? Yung pag-attach, nasa isang video na rin, no? Pero kunwari, hindi pa naka-attach sa bot ninyo, no? Kailangan nyo munang mag-login dito sa, sa MetaTrader 5 ninyo. Baka hindi pa kayo nakalagin, lagay kayo ng nagtatry kayo na i-attach yung bot, walang mangyayari, talagang puro error yan, mga tol. Kailangan ilagin nyo muna yung trading account. Saan kukunin yung trading account? Yun yung sa broker ninyo. No? Pagka nag-a-add tayo ng trading account, mga tol, ito kunwari, ganito yung mabubuksan sa inyo eh. Minsan walang nakalista dito kasi first time nyo palang magbukas, hanapin nyo. Kunwari hanapin niyo Xness. Xness kunwari, find your company. Lilitaw lahat ng mga na-Xness dito, yung mga ayan, no? Tapos i-add nyo lang kung ano yung nararapat na kumpanya dyan. FBS kunwari. Ayan, FBS. Yun, meron din, no? Pero syempre, ika-cancel natin yan kasi meron tayong Vantage. Ang gagawin nyo lang dito, pagka nakapili na kayo, kunwari, Vantage or kung ano man yung company na napili nyo, i-next nyo lang. Tapos, ayan, dito kayo maglalagay. Connect with an existing trading account. Kung ano yung trading login ninyo at saka yung password ninyo, then yung server ninyo. Alamin ninyo yung server ninyo. Huwag kayong maglalagay dito ng minsan kasi yung iba nilalagay MetaQuest, no? Kung ano yung broker ninyo, yun yung ilalagay ninyo dito. Kahit demo pa yan, meron din demo dito. Ayan, may mga server na demo din dyan. Demo, makikita nyo naman yan sa broker ninyo. Kaya nga yung nahanap natin is yung medyo may alam na sa sa trading at saka sa MetaTrader 5, no? Kaya minsan nag-i-interview muna kami bago kami kumuha ng mga mag-a-avail, no? Kaya limited slots tayo daily kasi hindi namin mahahandle ng marami kada araw. Cancel na natin to kasi naka-login naman ako. Pagka na-login na yan, ito yung lilitaw yung account mo, yan, no? Kita nyo naman naka-active yan. Tapos, i-attach mo na. Kunwari, hindi pa naka-attach to, no? I-attach mo na yung Bobot Scalper Pro. Ganito yung pangalan. Ito yung pangalan, ha? Kasi ito, nilagay ko lang to. Ito yung latest talaga. Ito yung 4.2. Tapos, nilagay ko lang dito, iniba ko lang yung pangalan. Pero ganito yung pangalan na dapat na makikita ninyo. Pagka ipipaste ninyo dito, halimbawa, wala naman akong makita eh. Siyempre, hindi mo pa pinaste. So, paano mo siya ipipaste? Yung mga files, di ba? Nandito yung mga files natin, yung dinownload mo. License file, which is, ito dapat, no? Yung walang ganon. Yung walang, tsaka to. Yung EA mismo, yung MQL5 or yung .ex5, yung may ganitong logo, ilalagay mo yan dito. Pumunta ka dito sa file, tapos open data folder, may makikita kang ganitong mga folder. May makikita kang MQL at dito sa experts mo ilalagay yung x5.ex5. Ngayon, yung isa naman, yung license kanina, ilalagay mo naman yon dito sa files. Okay? Hindi ko nabubuksan to kasi may mga license dyan, no? So, dito expert, yung EA natin, tapos files. Paano mo ma-access itong mga folder na to? Balik tayo. I-close natin to. Punta ka lang dito sa file, tapos open data folder, at may makikita kang MQL5 files. Dyan mo ilalagay yung .bin file, yung license mo. Experts, dyan mo ilalagay yung EA mo. Ganun lang kabilis. Ngayon, ito na talaga yung topic natin, no? Pag-usapan lang natin yung 10 minutes na kaagad. Ang bilis naman.